kayo nanonood ng INC Radio Discover Davao. At kanina nga, napanood natin ang travelog at food vlog mga ates. Ngayon naman ay tunghayan natin ang isang comfort story na inihanda ng distrito ng Davao Oriental sa segment na Kahayag. Get to know the life-changing stories of Davaoenos here on Kahayag. Hello po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Ako po ang Faith Joyce Porol, ang inyong makakasama sa gabing ito. Sa oras na ito ay makakasama natin ang kapatid na Primitivo A. Nanchon, isang diakono dito sa lokal ng Madang, distrito ng Davao Oriental. Kamusta po, Kananchon? Pwede po naman ka, Joyce. Ayan, so Kananchon, pwede niyo po bang ipakilala sa amin kung sino po ba ang kapatid na Primitivo Nanchon? Ako po ang kapatid na Primitivo, ang Hilada Lanson, 81 years old, retired teacher, at isang diakono, yung Pangulong Buklod, dito sa lokal ng Madang. Pwede niyo po ba sa amin ibahagi kung ano po ba yung buhay niyo noon bago kayo naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ako ay isang Katoliko, ibutong Katoliko. Pagkatapos, nag-aaral sa Paralang Katoliko, high school, college, doon sa Cotabato City. At ito naman, sa panahong ako ay nasa high school, nagturo po ako ng catechism sa elementarya na public school. Ako ay sumusunod sa mga gawain ng Katoliko, sumasamba sa mga imahin, nalibulto, at kung tungkol sa mga prosesyon ay kasama din ako dyan. So, kayo po ay isang debotong Katoliko noon. Totoo po. So, paano po kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Na ako ay lumipat sa Davao del Norte dahil nagpasa naman ako sa civil service exam. Natanggap po ako sa public school at ang kasama kong guro na isang Iglesia ni Cristo ay nag-imbita sa akin sa pagdalo sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Mula noon, ako ay nagpatuloy sa pagsusuri at hanggang maging ganap ng kaanib sa Iglesia. So, yan ang magandang nangyari sa aking buhay. Paano po nabago ang inyong buhay nung kayo po ay naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo? Marami namang pagbabago. Ayan, una, pagkilala sa tunay na Diyos. Dapat sa simula, ay mahirap kong tanggapin na si Kristo ay tao. Ngunit sa huli, sa masusing pag-aaral, ay tinanggap ko na yun ay katotohanan ng kasulat sa Biblia. So, mga pagbabago tulad ng masasamang gawain ay may iwasan na ang mga pagawang mga pagkasalanan. At ako ay tumutupad ng aking tungkulin at ako naman ay katuwang sa mga gawain kong ipalaganan ng salita ng Diyos. Gaano po kayo nagpapasalamat na kayo po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Tapos po sa aking pagpasalamat sapagkat sa kabila ng ating mga pagtitiis sapagkat ito naman ay dahilan ko minsan sa aking trabaho bilang guro na minsan sabi ko mahirap din pala ang manunungkulat ngunit yung lahat din ay nagbigyan din ng solusyon. So ako ay masaya na naging pinakasangkapan sa pagpapad ng tungkulin. So, lalo na po ang Diyos naman nagbigay sa atin ng buhay at lakas, lalo na ngayon ay malapit na akong magkaroon ng aking birthday. Wow, kailan po birthday niyo po? Dito na ako sa November 27. Wow, advance happy birthday po! Itong pagkataong ito ay parang isang biyaya na naisagawa ko sa harap ng Diyos. Opo, at naibahagi niyo po sa ating mga kapatid at mga nakikinig ngayon ng inyong programa. Totoo po. Ano po yung mensahe na maibibigay niyo sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga hindi pa po kaanib sa loob
lahat ng mga nakikinig at nanonood, magpag-aalib sa Iglesia ni Cristo, ngayon na ang panahon upang magsulit at pumasok sa tunay na Iglesia ni Cristo. Dahil narito ang tunay na kaligtasan. Lahat ng mga aral ay nababatay sa Biblia. Maraming salamat po, Kanachon. At bago po natin tapusin ang programang ito, ay hindi po namin nakakalimutang batiin ang tagapangasiwa po ng distrito ng Davao Oriental, ang kapatid na Noel Bocario Sr. at ang kanyang may bahay, ang kapatid na Esther Bocario. At syempre sa aming katiwala sa kapisan ng Pansambahayan, ang Kajun Mandreza. And of course, sa aming multimedia advisor, ang Prince Jomel Naitan. Hello po! At sa mga kasamahan namin sa multimedia dito po sa distrito ng Davao Oriental, maraming salamat po sa inyo. At dito po, nagtatapos ang segment na ito at naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. At hanggang sa